Sakay ng malaking yate si Astro. Nais niyang lumanghap ng sariwang hangin dahil sa patong-patong na problema na dumating sa kanya. Nabulilyaso kasi ang pakikipagpalitan niya ng pera at ng mga illegal na gamot sa pagitan ng Mindanao at Malaysia. Malaking halaga din ang napakawalan niya ron. Boss, bakit naman kasi hindi pa kayo mag-asawa? Para naman may nagpapakalma sa inyo sa tuwing may problema kayong ganyan. Wika ni Red, ang kanang kamay niya. Tss, baka lalo lang sumakit ang ulo ko, Red. Alam mo naman kung paano nasiraan ng ulo si Daddy nang mawala si Mami. Hanggang ngayon hindi pa rin siya okay. Saad ni Astro, mula siya sa pamilya ng mga Sanveda. Maingay ang pangalan niya sa Paris at talagang kinatatakutan. Kaya lang hindi siya gaanong kilala dito sa Pilipinas. Makahulog ang umisi si Red. Iyon po ba ang dahilan? O baka dahil sa babaeng kinupkup niyo ng 5 taon nang nakararaan? Ngumisi si Red pero kaagad na nabura iyon nang masama siyang tignan ni Astro. Masama akong biruin, Red. Nakakamatay. Kalimutan mo na ang babae na yun dahil isa na lang siyang alaala. May inis sa tono ni Astro. Itinuon niya ang kanyang mata sa kumikislap na asul na tubig habang humahalik sa kanyang muka ang mainit-init na hangin. Inalala niya ang babae na minsang nagpatibok sa puso niya. May asawa na kasi ito. Binulag siya noon ng pag-ibig. Handa niya na nga sanang tanggapin ang babae kahit may anak pa ito. Sa kasamaang palad niya lang, pinili pa din ito ang kanyang asawa. Nasa malalim na pag-iisip si Astro nang tumunog ang kanyang cellphone. Speak. Anang baritonong tinig niya. Maya-maya pa'y napangisi si Astro. Okay, I'll go there. Just wait for me. Ani Astro, tsaka pinatay ang linya. Oh, may nangyari bang maganda? Ani Red nang makita ang boss niyang nakangiti. Pag talaga dinapuan ka ng malas, may kasunod na swerte. Ani Astro. Sabihin mo ibaba na, ibalik ang yate, may lalakarin tayo. Utos ni Astro na kaagad namang sinunod ni Red. Inimbitahan kasi siya ng isang bigating tao sa malaking cruise ship. Pinapadala ang mga gamot na hindi nila na-i-deliver kahapon. Hindi na nagpalit pa ng damit si Astro. Hindi na kasi siya makapag-intay. Bilyon ang halaga nun at hindi siya maaaring magsayang ng panahon. Pagdating ni Astro sa cruise ship, talaga namang mga bigatin ang nandun. Karamihan ay mga banyaga na minsan ang nakaharap ni Astro. This way, sir. Anang lalaki na sumalubong sa kanila. Hinatid sila nito sa isang kwarto. Tanging si Red lamang ang kanyang kasama. Nasa 6 na katao yata silang naroon. Mr. Sanveda, it's a pleasure to meet you. Nakipag-shake hand ang matanda kay Astro tsaka siya inaniyahan na maupo. Prince Astro Sanveda. Pangalan mo pala iyong sinisigaw sa Paris. Kinagagala ko makaharap ka. Anang isa pa. Hindi nyo na ako kailangang purihin. Pera ang pinunta ko dito. Kaya yun na ang pag-usapan natin. Ngiting ani Astro tsaka inilabas ang attache case na hawak ni Red. Napakainit mo naman sa laban, Mr. Sanveda. Nakangiting anang matanda na katabi niya. Masama akong manlamig. Tigil nyo na yan. Awat sa kanila ng kausap sa linya ni Astro. Ang totoo inimbita ko lamang si Mr. Sanveda dito para naman makilala nyo siya. Alam kong malaki ang magiging pangangailangan nyo sa kanya. Maniwala kayo. Magiliw na anang matanda. Ngayon, kung ayaw nyo wala naman ako magagawa. Tayo na Mr. Sanveda at pag-usapan na natin ang mga bagay-bagay. Anang matanda tsaka nanguna. Bakit naman kailangan mo pa akong ipakilala sa mga ungas na yun? Naiinis na ani Astro nang maglakad na sila papasok sa panibagong kwarto. Samantala hindi na mapakali si Lindsay. Parit-parito na siya sa paglalakad habang hinahaplos ang isang braso. Kinakabahan siya. Ang usapan lang kasi ay waitress ang papasukin niya. 2 linggo na siyang nagtatrabaho sa ship pero ngayon nag-upgrade ang kanyang trabaho. Kailangan niyang pasayahin ang isa sa mga bisita ni Gordon. Yun ang matandang may-ari ng cruise ship. Umayos ka nga. Bubukaka ka lang naman. Akala mo naman ikamamatay mo na yan. Sita sa kanya ni Rosa. Yun ang matandang dalaga na namamahala sa mga kababaihan dito sa sasakyan. Maya-maya pa'y binalot na ng kaba si Lindsay nang tawagin na siya sa magiging kwarto niya. Miss Rosa, baka naman po pwedeng wag na ako. Nakikiusap na anang dalaga. Walang bakanting babae, ikaw lang. Kahit nga yung mga janitress na gamit na. Bakit?
Hindi ka ba na-inform na ganyan ang rotation dito nung in-apply ka ng kaibigan mo? Sita pa ng matanda sa kanya. Mukhang wala na nga siyang magagawa kundi ang sundin ng nais ni Rosa. Natatakot si Linsay dahil maliban sa pagpapaligaya, may isa pa siyang misyon, ang patayin ng lalaking makakasama niya sa kwarto sa oras na ito'y makatulog. Natapos ang bayaran sa pagitan ni Gordon at Astro. Naisa na kitang regaluhan, Mr. Sanveda, kung papayag ka. Tumatanggap ako ng regalo. Wag lang sanang pasorpresa dahil hindi ako magaling matuwa. Sarkastikong ani Astro. Tumingin siya kay Red. Mauna ka nang bumaba. Kaya ko na ang sarili ko. Pero boss, ani Red, pero umiling lang si Astro. Panatag siya na walang mangyayari sa kanyang masama. Nag-aalangang umalis si Red. Mahinanda akong alak para sa iyo. Inumin mo. Anang matanda. Lingid sa kaalaman ni Astro ang hinalong bawal na gamot ng matanda dito para mas mapabilis ang misyon na gagawin ng babaeng uutusan niya. Hindi na nagsalita pa si Astro at ininom niya yun. Taste good. Imported ang alak mo, Mr. Gordon. Nakakatuwa. Ito na ba ang sorpresa mo? Ani Astro, pero umiling si Gordon. Hindi. Balita ko hanggang ngayon binata ka pa din at hindi pa nabibinyagan. Karangalan kong maibigay ang bagay na iyon sa iyo, Mr. Sanveda. Ani Gordon, batid ni Astro na hindi siya titigilan nito kung hindi niya pagbibigyan, kaya't kaysa maging delikado ang buhay nila ni Red, susuungin na lamang niya iyon. Tss, ano ba namang matanda to? Pati ako dinadamay sa pagiging mahilig niya. Umiiling na ani Astro. Pagpasok niya, bumungad sa kanyang babaeng bagsak ang itim na buhok, naka-underwear at masasabing kaakit-akit. What are you doing? Seryosong ani Astro, napasinghap si Linsay. Mali ba ang ginagawa ko? Paano na? Ani Linsay sa kanyang sarili. Napaatras siya nang humakbang si Astro palapit sa kanya. Hindi siya mahilig sa babae, pero nandyan na ang palay, tutukay na lang. Aayaw pa ba siya? Hinablot ni Astro ang batok ni Linsay at kaagad na binigyan ng malalim na halik. Sumagot si Linsay hanggang sa magala ang kamay ni Astro. Bumagsak sila sa malambot na kama. Nang pagkagusto ni Astro na makuha ang dalaga ay parang tumriple, para bang mas nabuhay ang kanyang dugo. Walang patumpik-tumpik nang angkinin ni Astro ang dalaga. Mabilis na nanuot kay Astro ang gamot na nainom niya kanina. Sumabay pa doon ang panghihina ng matagumpay niyang mailabas ang nais niya sa loob ni Linsay. Bagsak ang katawan ni Astro sa kama at halos hindi makadilat. Masakit ang pagitan ng hita ni Linsay ng mga oras na iyon. Natitiyak niyang malaki ang nakapasok sa kanya dahil sa tindi ng kirot nun, pero mas kailangan niyang tapusin ang misyon niya. Kinuha niya sa ilalim ng kama ang baril at kaagad na tinutok yun kay Astro na ngayon ay hihinga-hinga habang pikit ang mata. Sige, ituloy mo. Pangahamon na ani Astro habang pikit pa din ang kanyang mata. Akala mo ba hindi ko alam ang bagay na yan? Aniya na ikinagulat ni Linsay. Totoo namang wala siyang ideya. Nadinig niya lamang ang pagkasa ng baril kaya nahulaan niya iyon. Hindi ka matayan ng kinatatakutan ko, babae. Ituloy mo. Oras na mag-cruise muli ang landas natin. Hindi na kita bubuhayin. Nangihina na ani Astro. Sa takot ay nabitawan ni Linsay ang baril at kaagad na binalot ang kanyang sarili. Nagmamadali siyang lumabas ng lugar na yun. Naideposito naman ni Miss Rosa ang bayad nito sa kanya kahit kalahati pa lang kaya tatakas na siya. Samantala, kaagad naman na tinawagan ni Astro si Red para sunduin siya nito. Nakabalot ng kumot si Astro nang abutan siya ni Red. Boss, ano't nakaganyan kayo? Ngiwing ani Red. Binalak nila akong pagtangkaan. Pagsisinungaling ni Astro, malayo sa nangyari dahil siya ang gumawa noon sa babae kanina. Hindi ka ba nadali? Bakit may bloodstain sa kama? Tanong sa kanya ni Red. Natigilan si Astro. Patunay iyon na barahan niyang nakuha kanina ang dalaga na nagtangka sa kanya. Nasugatan ko yung isa nilang kasamahan. Ani Astro tsaka dahan-dahang tumayo. Maingat silang umalis sa cruise ship na yun. Ngunit ang babae kanina patuloy na gumunita sa alaala ni Astro hanggang sa lumipas ang mahabang taon. Kinailangang maglaylo ni Astro sa pakikipag-usap tungkol sa mga illegal niyang business
kaya't si Red ang pinalalakad niya sa mga ganoon. Nawala na din kasi siya ng balita kay Gordon kaya't kailangan niya magdoble ingat. Nasa opisina siya ngayon nang mag-ring ang kanyang cellphone. Mula ang tawag sa mansyon kung saan naroon ang daddy niya na tinutulak na lang sa wheelchair. Sir, nag-resign na naman po iyong caregiver ni Don. Saad ng mayordoma nang sagutin ni Astro ang linya. Bakit naman kasi sumungit ng ganyan si daddy? Naiinis na aniya. Pang-12 na yata iyong nahahired ko kahapon Ani Astro. O sige, tatawag ako sa agency. Magtataas na lang din ako ng sahod. Kung may maire-rekomenda ka, ipasok mo para hindi matagalan ang paghahanap natin. Ani Astro tsaka pinatay ang linya. Lindsay POV. Tay, sabi ng doktor, more gulay pa't konting exercise makakalakad ka na. Magiliw na saad ko habang tulak ko ang wheelchair ni tatay papasok sa bakuran namin. Ma! Sabay-sabay na sabi ng mga anak ko. Sinalubong nila akong 4 ng mahigpit na yakap, dahilan para mapaatras ako kasabay ng paghagikgik namin. Mula nang tumakas ako sa trabaho bilang waitress na nauwi sa pagiging entertainer, sila ang naging bunga nun. Hindi ko naman sinasabing malas ang pagsugal ko doon. Nakakatuwa nga dahil 4 sila kaagad. Kahit na lang minsan, kinakapos talaga kami, lalo't nagpapagamot si tatay. Si Lincoln, Lyndon, Lionel at Luther, ang 4 kong prinsipe na madalas akong pagkamalang sitter nila. Mga mistiso kasi sila at may asul na mga mata. Ni isa'y walang nakuha sa akin. Plano ko na nga pong magtrabaho sa bayan. Saad ko kay nanay nang kumain kami ng hapunan. Idinaing niya na naman kasi ang paubos na gatas ng mga anak ko. 4 na taon na sila pero nagdedemand pa din sila ng gatas. Hindi ko naman maaaring pigilan dahil kawawa. Ibig sabihin po ba iiwan niyo na kami? Si Lincoln ang nagtanong. Ngumiti ako tsaka ako hinaplos ang pisngi niya. Hindi naman yun ganun sa iniisip mo, nak. Paliwanag na saad ko. Magtatrabaho si mama pero uuwi pa din sa gabi. But still, you leave us. Nagkatinginan kami. Hindi kami nagsasalita ng English dito sa bahay. Kaya tsak, nasa cellphone niya nakuha ang salitang yun. Sa totoo lang, ay parang hindi ko pa kilala ang mga anak ko. Madami silang pinapamalas na hindi sa akin familiar. Kung minsan nga, tinatanong ako ng nanay ko kung anong klaseng lalaki ba ang nakabuntis sa akin at napakatalino ng mga anak ko, samantalang bagsak ang mga grado ko nang ako'y nag-aaral. Naputo lang pag-uusap namin nang dumating si Tiang Elena. Isa siyang katiwala sa malaking bahay. Noon kinukuha niya ako, kaya lang nga hindi ako maka-oo dahil nga 4 ng anak ko. Nais ko makausap si Lindsay kung maaari. Sige Tiang, iaakit ko lamang ang mga bata sa kwarto nila. Saad ko nang matapos kaming kumain. Hinatid ko si Lincoln sa kwarto nila. 2 double deck ang pinasadya ko sa kanila. Aalis na sana ako nang madinig ko si Lyndon. Ano kaya ang mangyayari sa atin kapag umalis na si mama? Malungkot yun, Chuck. Saad naman ni Leon. Nadinig ko ang buntong hininga ni Luther. Anong gusto nyo? Magutom na lang tayo. Minsan, kailangan din nating intindihin si mama. Alam kong nalulungkot din siya pero ayaw niyang magutom tayo. Kaya hayaan na lang natin siya. Total, mama knows best naman, diba? Ani Luther. Napangiti ako. Sa kanilang 3, siya ang pinaka-matured mag-isip. Ewan ko ba, siya naman ang pinakahuling lumabas pero siya pa itong ganito. Lumabas ako at inabutan ko sila nanay sa sala. Tahimik ako nakaupo. Tamang-tama na ikukwento ng nanay mo na kinakapos ka sa pang-budget sa mga anak mo. Wika ni Tiang. Naghahanap ng caregiver ang amo ko. Huwag ka nga lang sanang maselan. Masungit kasi iyon at palasigaw. Sasama ko, Tiang. Kaagad na sabi ko. Paano ang mga anak mo? Sabi ng Tiang mo stay in daw. Alam mo na mga hanapin kanila. Wika ni nanay. Magpapaalam po ako ng maayos sa kanila. Maaari ko bang malaman ang buwan ng sahod, Tiang? 30,000. Libre lahat. Tiang, papasok ho ako. Kaagad na sabi ko. Kahit 1 taon lang, magtsatsaga ako. Nagamit ko kasi sa panganganak ang pera ko noon, kaya wala talaga akong naipon. Sige, bukas na bukas gumayak ka't susunduin kita. Ani Tiang, hindi na din siya nagtagal dahil may aasikasuhin pa nga daw siya.
Kinausap ko si nanay na siya na muna ang bahalang mag-alaga sa mga anak ko. Huwag niyo silang pababayaan, Nay. Basta kung magkaroon ng emergency, tumawag lang kayo sa akin at uuwi ako kaagad. Huwag ako ang alalahanin mo, yung mga anak mo muna ang kausapin mo. Wika ni nanay, kaya tumango ako. Umakyat ako sa kwarto ng mga anak ko pero tulog na sila ng aking datnan. Maluha-luha ako habang pinagmamasdan sila. Para bang nadudurog ang puso ko. Sa dami ng babae sa mundo, bakit niya pa sa akin kayo binigay? Sa akin na walang kakayahan. Hindi ko na maatim na makita kayong nahihirapan. Wala akong sapat na pera para matustusan ang luho niyo. Sapat lang ang kinikita ko sa paglalako para mapakain kayo ng 3 beses sa isang araw. Emosyonal na saad ko. Nang humagulgul ako, natakpan ko ang bibig ko para wag makagawa ng ingay. Palingon ako nang may kamay na humawak sa aking balikat, si Luther. Ma? Malungkot na aniya. Hindi ko man lang namalayan na nandito na siya sa tabi ko. Hinaplos niya ang aking pisngi. Huwag na po kayong umiyak. Kahit po gaano po tayo kahirap, hindi po namin kayo iiwan nila Lincoln. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako magsasawa na ipaliwanag sa kanila ang mga bagay-bagay. Sa tuwa ko, nayakap ko ang anak ko habang umiiyak ako. Salamat anak, salamat. Hindi na siya nagsalita pa. Sa halip, niyakap na lang ako ng mahigpit. Kinaumagahan, maaga kong iginayak ang aking mga gamit. Siyempre, sunod-sunod ang tanong ng mga anak ko na kailangan ko din naman talagang sagutin. Nahirapan na ako magpaalam dahil ito ang unang beses na sila'y aking iiwan. Mama, sabi mo ibibili mo ko ng toys. Kaya lang ako pumapayag ay dahil dun. Pero kung pwede, huwag ka na lang umalis. Ani Lionel, napaluha ako. Parang dinudurog ang aking puso. Hayaan nyo, pag dumating na doon si Mama, tatawagan ko kayo kaagad. Saad ko tsaka ako humakbang palabas. Nalulubag ang aking kalooban. Alam kong pinipilit lang ni Luther at Lincoln na wag umiyak pero nanggigilid na din ang luha sa kanilang mga mata. Sa kanto kami nagkita ni Chang. Nandun ang van na sasakyan namin. Nag-iiyak na ang mga anak mo? Usisa niya at nilingon niya pangako. Malungkot akong tumango. Naipit ko ang aking labi. Ito ang unang beses, Chang, pero di bale, mabilis lang naman ang araw. Nasabi ko na lang para kumbinsihin ang aking sarili. Hindi na din naman kumibo si Chang. Tumingin kami pareho sa dinaraanan ng sasakyan hanggang sa hindi na pamilyar ang mga daan na dinaraanan namin hanggang sa marating namin ang malaparaisong ganda ng bahay kung saan nagtatrabaho si Chang. Parang hasyenda ang lunti ang mga dahon na may mga rosas na bulaklak. Ihanda mo ang sarili mo. Wika ni Chang. Hindi pwede dito na arte-arte porkit pamangkin kita. Aniya pa kaya tumango ako. Bumaba kami. Lahat ng kasambahay nakatingin sa akin kaya ngumiti rin ako. Ngunit ang iba parang gustong butasin ang balat ko sa talas ng kanilang mga tingin. Sumunod ka. Ihahatid kita sa kwarto mo. Magpalit ka kaagad ng uniforme. Opo, Chang. Yun lang ang tangi kong nasabi. Malawak ang kabuuan ng bahay. Tingin ko nga, maliligaw ako kung hindi ko tatandaan ang mga dinaraanan namin. Chang, kung maaari ay tatawagan ko muna ang mga anak ko. Baka nag-aalala na ang mga iyon. Wika ko nang makarating kami sa kwarto. Sige, pero bilisan mo lang. Bili na aniya bago lumabas. Sabik kong kinuha ang cellphone ko at kaagad na tinawagan ng mga anak ko. Ma! Silin ko nang sumagot. Ma, nandyan ka na? Tanungin mo kung hindi siya napagod. Ani Luther. Ma, gusto na kita makita. Boses naman ni Lionel ang nadinig ko. Ma, mag-ingat ka dyan ha. Si Lindo naman yun. Napaluha ako. Oo, nandito na ako mga anak. Hindi naman napagod si Mama sa biyahe kasi nakaupo lang ako. Emosyonal na saad ko, tsaka pinahid ang mumunting luha na tumulo sa aking pisngi. Hayaan nyo, pag nakaipon si Mama, babalik ako agad. Palagi ako mag-iingat pangako. Nasabi ko pa. O sige na, kailangan ng patayin ni Mama ang linya. Mag-work na si Mama. Ma, wag muna ma. Nadinig ko ang apila nilang 4 pero hindi pwede.
Napaluha ako at nayakap ang cellphone na hawak. Napakasakit para sa isang ina na mag-alaga ng hindi niya kadugo habang ang mga anak ko nangungulila sa akin. Nagmadali ako magpalit ng uniforme na naroon sa aking kwarto. Pants iyon na kulay pink at blouse. Nahirapan akong isuot dahil fit na fit sa akin pero hindi na ako pwedeng mag-inarte dahil baka pagalitan ako ni Chang. Itinuro sa akin ni Chang ang kwarto ni Mr. Sanveda. Nagkaganito daw ang matanda mula ng aksidenteng mamatay ang kanyang asawa. Pagpasok ko sa kwarto, tumingin siya sa akin kaya nagbabalang ako ng aking paningin. Inasikaso ko muna siya. Tinulungan ko siyang sumakay sa kanyang wheelchair. Tahimik lang siya at hindi umiimik. Tinulak ko ang wheelchair niya palabas. Painitan mo habang sariwa pa ang init ng araw. Ani Chang nang mamataan ako sa sala. Tumango ako at diniretso ang matanda sa labas. Tahimik lang siya habang nakatanaw sa kalangitan. Ang sarap ng init na dala ng araw, hindi po ba? Sabi ko rito. Umihip ang hangin kaya lalo ako napangiti. Kung narito lang sana ang mga anak ko, magagalak din sila na makita ang magandang kapaligiran ng mansyon. May pamilya ka, hindi ba? Napatingin ako kay Sir. May mga anak po ako. Magalang na sabi ko. Bakit mo mas pinili na alagaan ako kaysa sa mga anak mo? Sir, hindi ko alam kung anong isasagot ko. Nanginig ang aking labi. Sir, kailangan ko pong gawin to para sa mga anak ko. Kung may pagpipilian lamang ako, hindi ko sila iiwan. Mahal na mahal ko ang mga anak ko, sir. Kung mayaman lang sana ako na tulad nyo. Emosyonal na sabi ko. Hindi ko inaasahan na may magtatanong sa akin tungkol sa aking damdamin. Paiyak na dapat ako nang may lumapit sa aming kasambahay. Sir, dadating daw po si Sir Astro. Para bang nabuhayan ng matanda nang madinig ang pangalang Astro. Sino kaya yun? Ibalik mo ko sa loob, iha. Aniya sa akin kaya tumango ako. Maliligo ako. Aniya pa. Hinatid ko siya sa banyo at tinulungang makaupo dun. Ayaw niya kasing magpatulong na maligo. Iginayak ko na lamang ang damit niya tsaka nagtiklop ng higaan niya. Maya-maya, tinawag niya na rin ako. Linsay na lang po yung itawag niyo sa akin. Sabi ko nang mailabas ko siya sa banyong nakaroba. Hindi naman pala ganoon kahirap na alagaan siya, lalo na sa mga personal needs niya dahil kaya niya ang sarili niya. Sinabi pa nga niya na hindi pa siya baldado para bihisan ng ibang tao. Ako na munang bahala kay Sir. Wika ni Chang. Magtimpla ka ng tea para sa kanila ni Sir Astro. Anak yun ni Sir RD at istrikto din kaya pinuhan mo yung kilos mo. Bili ni Chang kaya tumango ako. Tumungo ako sa kusina. Ito yung paboritong tea ni Sir RD. Anang kasambahay na naroon. Siya yung nakangiti sa akin kanina. Christine ang pangalan ko. Linsay naman ang pangalan ko. Nakangiting sabi ko tsaka sinimula ng paggawa ng tea. Ang ganda mo. Mag-ingat ka baka mamaya matipuhan ka ng driver dito. Ganun kasi ang karaniwang dahilan kaya nasisibak ang ibang kasambahay. Ayaw ni Sir Astro ng maharot. Paalalang aniya kaya tumango ako. Naglakad ako papunta sa sala. Hindi ko alam kung bakit nakasilip ang karamihan doon hanggang sa makita ko ang malapad na likod ng nakatalikod sa gawi ko. Sagad ang pagkakangiti ni Sir RD. Siguro ito na ang anak niya. Dahan-dahan kong inilapag ang tea. Tulad ng sinabi ni Chang, pino ako kung kumilos. Naaninag ko ang tingin sa akin ng anak ni Sir, kaya pinilit kong wag siyang lingunin. Nakayuko ako ng umatras at umalis sa harap nila. Muli akong pumwesto sa likod ng anak ni Sir. Pamilyar ang pabango niya, ngunit hindi ko maalala kung saan ko iyon naamoy. Siya ba yung bagong hired? Anang tinig ng anak ni Sir. Malaki ang tinig niya at nakakatakot, mukhang napaka-istrikto. Opo sir, si Chang ang sumagot. Kasundo niyo ba siya? Tanong naman ito, ngunit si Sir RD na ang kanyang kausap. Kaka-hired lang sa kanya kanina Sir Astro. Si Chang ang sumagot. Nilingon si Chang ni Sir Astro. Tingin ko'y makakasundo ko naman anak. Si Sir RD ang nagsalita. Lumingon sa akin ang anak niya na ikinalaki ng mata ko o kahit siya. Napatayo pa nga siya sa sofa na kinauupuan niya, kasabay ng pagkunot ng kanyang noo. Napaatras ako ng mga sandaling yun para bang kami lang ang tao doon.
Ang mga balahibo sa buong katawan ko'y nagtayuan dahil ang lalaking nakatanaw sa akin ay siya ding ama ng aking mga anak. Kahit na binabalot ako ng lamig, pinilit kong ikalma ang aking sarili. Lumunok ako at nagpanggap na hindi siya kakilala. May problema po ba, sir? Tanong ko rito. Naningkit ang mata niya at para bang tinatansya niya kung ako ba talaga ito. Kung hindi po ko qualified, pwede naman po akong umalis. Saad ko na kaagad niyang ikinailing. No, nothing. May naalala lang ako. Lumanghap siya ng hangin tsaka makahulog ang umisi. Naupo siyang muli. Maya-maya'y aalis din ako pero babalik ako. Aniya sa kanyang daddy. Pino ako naglakad pabalik sa kusina. Nasaluko ang aking dibdib sa kaba. Sa lawak ng mundong to, bakit siya pa? Bakit kailangan magkita pa kaming muli? Ang mga anak ko, hindi niya maaaring kuhanin sa akin. What's wrong? Napasinghap ako nang madinig ko ang tinig ng lalaki sa likod ko. Nakangisi siya habang nakasandal sa pader. Do you know me? Tama ko, di ba? Hindi po. Ngayon ko lang kayo nakita, sir. Bakit po ba? Palusot na sabi ko sa kabila ng pangangatal ko. Humakbang siya palapit sa akin at itinuon niya ang kamay sa magkabilang gilid ko. Siguraduhin mo na namamali lang ako. Sinabi ko na. Wag na wag magsasalubong ang landas natin. Aniya, tsaka ako iniwan sa kusina. Nakagat ko ang aking labi. Ikinalma ko ang aking sarili. Kakausapin ko si Chang. Magpapaalam ako na aalis na ako. Hindi ko na malayan na tumutulo na pala ang aking luha. Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Tanong sa akin ni Chang. May ginawa ba si Astro sa'yo? Nag-aalalang Aniya pero umiling ako. Hindi ko alam kung paano ipaliliwanag kay Chang. Pwede ba huminahon kang ang bata ka? Ani Chang. Ano bang iniiyak-iyak mo dyan? Chang, namimiss ko na ang mga anak ko. Uuwi na lang po ako. Umiiyak na sabi ko. Ha? May gulat na Aniya. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo, kinausap na kita na hindi maaaring ganyan? Giit ni Chang. Hala, pumunta ka kay Sir Ardy. Hinahanap ka niya. Ikaw ang personal na magpaalam sa kanya. Wika ni Chang. Kung hindi ako makakaalis, ay malalagay sa alanganin ng mga anak ko. Nagmamadali akong pumasok sa kwarto ni Sir Ardy. Nakangiti siya ng aking mabungaran. Sir? Sambit ko. Pakiramdam ko, swerte ka sa akin, iha. Matagal-tagal na din mula nang madalaw sa akin ang anak ko. Ngayon lamang nang dumating ka. Tumatawang anito. Palagay mo, Aniya, at hinihingi ang aking opinyon. Nakakatuwa pong madinig mula sa inyo ang bagay na iyan, pero nais ko po sanang ipaalam sa inyo na ibig ko nang umalis, Mr. Sanveda. Inaasahan ko nang siya'y magugulat. Anong meron? May ginawa ba sa iyo ang anak ko? Aniya, pero umiling ako. Kung ganun, ano ang dahilan? Nang tanungin niyo po ko kanina, napagtanto kong manatili na lamang sa tabi nila. Dalhin mo dito ang mga anak mo. Di ako papayag kung ganoon lamang ang dahilan. Aniya, na ikinabigla ko. Lalong hindi iyon maaari dahil sa anak niya. Baka lalong maghinala si Sir Astro sa akin. Iha, bibihira ang mga katulad mo na mapadpad sa bahay ko. Kaya sana, pagtiyagaan mo ko. Baka tulad ng mga nauna, walang pakailam na naman na caregiver ang pumalit sa iyo. Isipin niyong hindi ako na-hired. Wika ako pa rito. Kahit doblehin ko pa ang sahod mo, alam kong mapagkakatiwalaan kita, iha. Ikaw na lang ang mag-alaga sa akin. Ani Ardy, nakaramdam ako ng awa, pero kung dodoblehin niya ang sahod ko, mas matutugunan ko ang mga anak ko. Ang kailangan ko lamang gawin ay itanggi ng itanggi ang mga katanungan ni Astro. Na mga sandaling yun, gulong-gulo na ako. Pag-isipan mo, iha. Saad pa ng matanda. Pagsapit ng 7:00, tapos na ang lahat ng aking gawain. Nakakain na si Sir, kaya malaya ko nang matatawagan ng mga anak ko. Kamusta ang maghapon nyo? Hindi ba kayo napagalitan ni Lola? Nakangiting sabi ko. Si Lindo naman ang aking kausap. Si Lincoln, ma, paano ayaw kumain ng gulay? Magilaw na kwento niya. Nakaramdam ako ng awa sa anak ko. May dahilan naman kasi pala talaga kaya siya hindi kumakain ng gulay. Inikot ko ang mata ko sa kwarto ko. Dahil kwarto pa lang ng kasambahay bongga na.
ganito kayo kayaman mga anak. Wika ko sa aking isipan. Kumain ba siya? Usisa ko naman. Opo, si Luther ma, hindi na lang nag-ulam at binigay yung hotdog sa kanya. Hindi niya kasi inulam yung kanya ma. Kinain na lang po niya kanina. Napangiti ako kasabay ng awa na dumudurog sa aking puso. Astro POV. Boss, bakit parang na-late kayo kanina? Ani Red nang magkasabay kami sa parking lot. Di naman siguro kailangan lahat alam mo. Kamusta yung transaksyon na ibiniling ko? Maayos namang naisara. Kaya lang maraming lumapit sa akin under ng black organization. Kung pwede daw, napagbigyan natin ang hiling nila. Ani Red. Mahirap pag-usapan yan sa ganitong open na lugar. Sa loob tayo ng kotse. Wika ko na sinunod naman niya kaagad. Iniabot niya sa akin ang maliit na booklet. Nakasulat dyan ang lahat ng mga tao na lumapit sa akin. Nasa 40% ang member nila na hindi magkakaroon ng pamamanahan. In short, hindi magkakaanak. Walang pamamanahan ng ari-arian. Nangunot ang noo ko. So anong concern nila? Palalakihin nila ang connection natin kung makakapagbenta tayo ng mga batas sa kanila. Yung matatalino kung maaari. Wika ni Red. Are you insane? Red, alam mong gamot at armas lang ang negosyo natin. Hindi kasama ang pagkuha ng mga inosenteng paslit. Isang beses lang to, boss. Isa lang kapalit ng pangmatagalan ng pakinabang sa kanila. Kaagad ako nagiwas ng tingin. Lumabas ka. Di ako natutuwa sa sinasabi mo. Umirap ako nang makalabas siya. Hindi ako nagpaalam o bumusina at basta na lamang akong umalis. Nawalan ako ng ina't alam ko ang pakiramdam na mawalay sa magulang. Kung sakali na may anak ako at sila ang mawawala sa akin, baka pumatay ako ng tao. Umiling ako pero bumalik ang alaala ko sa babaeng nasa bahay. Naipreno ko nang wala sa ulirat ang aking kotse. I'm pretty sure na siya yun. Nagsisinungaling siya sa akin. Kaagad kong kinuha ang cellphone ko sa ibabaw ng harap ng kotse ko at tinawagan si Red. Nagbago ba, boss? Bungad ni Red. Oo. Baritono ang tinig na sabi ko. Babaguhin kong pagkakatayo ng ulo mo. Oras na hindi mo ko tinantanan. Sita ko sa kanya. May ipapahanap ako sa iyo. Isisend ko sa email mo mamaya ang detalye. Huwag kang uminom o matulog kung ayaw mong mabawasan ng 10% ang sahod mo. Banta ko, tsaka pinatay ang linya. Pagdating ko sa bahay, tahimik kong pinatay ang kotse. Patay na ang mga ilaw, kaya siguradong pati ang babae na yun ay tulog na. Na-curious ako nang makakita ako ng maliit na liwanag mula sa kwarto malapit sa swimming pool. Tahimik ang naging paghakbang ko at binuksan ng maliit na bintanang naroon. Sunod-sunod na paghikbi ang nadinig ko. Sumilip ako at naaaninag ko ang babae na siyang caregiver ni Daddy. Pinagmamasdan niya ang litrato ng bata. Sunod-sunod, hindi ko matukoy kung iisa lamang iyon pero magkakaiba sila ng buhok kaya tiyak na hindi lang iisang bata ang nasa cellphone niya. Humihikbi siya habang hinahaplos ang screen. Mga anak ko, patawarin niyo si Mama. Umiiyak na niya. Nalungkot ako para sa kanya. Pasensya na kayo kung hindi ko maibigay ang buhay na dapat ay nararanasan niyo. Pakiramdam ko'y napakabigat ng dinadala ng babae na iyon. Para ako nag-flashback sa mga sinabi ni Red. Kung sino pa nga naman yung walang kakayanang bumuhay ng pamilya, siya pa ang binibigyan, samantala ang may kakayanan hindi magkaroon. Mukhang hindi nga siya yun, nasabi ko tsaka akmang tatayo nang magsalita siyang muli. Kung kaya ko lang sabihin sa tatay niyo ang lahat, di sana hindi niyo dinadanas ang bagay na iyan. Hindi ko alam kung bakit may kirot sa akin sa mga katagang yun. Mukhang inabando na sila ng asawa niya. Umiiling na sabi ko. Yan ang dahilan kaya ayoko mag-asawa. Pero hindi. Hahanapin ko muna ang babae na yun at ako mismo ang papatay sa kanya. Nawala ang pagiging berhen ko dahil sa kawalangyaan ng Gordon na yun. Ngiwing sabi ko, naglakad ako papasok. Tahimik ang bawat hakbang ko hanggang sa madinig ko ang paglangit-ngit ng pinto. Bumukas iyon at lumabas iyong babae. Dumiretso siya sa kusina. Nakatalikod siya. Kahit anong kumbinsi ko sa sarili ko ay siya ang aking nakikita, iyong babae sa cruise ship. Sinundan ko siya.
Mukhang iinom siya nang buksan niya ang ref. Hinayaan kong makainom siya. Naglakad siya sa lababo para ilagay iyong baso dun. Mukhang umiiyak talaga siya kanina at ngayon lamang siya nakahinga. Naglakad ako palapit sa kanya. Hindi niya ako naramdaman. Napasinghap siya ng pagharap niya. Naroon ako sa harapan niya. "Sir?" Nauutal na aniya. "It's too late. Why are you here?" Sabi ko sa kanya. "Nauhaw po ako," aniya habang nagiiwas ng tingin. Dama ko ang kaba niya nang humakbang ako palapit sa kanya. Napaatras siya at halos dumikit na ang likod niya sa kanto ng lababo. Mas dumikit pa ako para kunin ang stock na chips sa ulunan niya sa loob ng drawer. "What is your name?" Saad ko habang hindi umaalis sa ganoong posisyon. Sa ganoong paraan, hindi siya makakapagsinungaling sa akin. "Linsay, sir. Linsay Madrigal." Naiiling na aniya. "Sounds quiet, pretty. Have a good night, Linsay." Sabi ko, tsaka siya tinalikuran. Kailangan kong ma-send ka agad kay Red ang pangalan niya para mapaimbestigahan siya. Itinapon ko ang chips sa mesa. Hindi naman talaga ako nagugutom. I just want to tease her. Ngumisi ako at nahiga sa kama. Niluwagan ko ang tie sa leeg ko tsaka pinikit ang aking mata. Kung siya nga yung nasa ship, ano naman ang gagawin ko? May anak na siya. Hindi maganda kung papatayin ko siya. Tss, bakit ba kasi ayaw akong patigilin ng isip ko na tigilan na ang babae na yun? Kakaisip ko sa babaeng nasa ship pati kay Linsay. Kinain din ako ng antok. Kinaumagahan, masasakit ang katawan ko nang bumangon. Hindi ako nakapag half bath. Nakatulog na lang din ako sa kung anong pwesto ko kagabi. Mabilis ko lang na tinapos ang paliligo ko at bumaba na din. Palabas na si Dad at si Linsay. Maya-maya'y bumalik si Linsay. Mukhang may nakalimutan. Sinadya akong salubungin siya para makakuha ng good morning, pero lalo lang ako na bad trip nang daanan niya lang ako. Pinuntahan ko na lang si Daddy. "Morning." Masama ang loob na sabi ko. Nilingon niya ako pero hindi umaliwalas ang mukha niya. "Did I something wrong to you?" Takang sabi ko. "May ginawa ka ba kahapon kay Inday?" Ani Daddy, lumaki ang butas ng ilong ko. "What? Ako? Inday? Dad, tingin niyo ba pumapatol ako sa matrona?" Giwing sabi ko nang samaan niya naman ako ng tingin. "Si Linsay ang sinasabi ko." Singhal niya sa akin, dahilan para kumibot-kibot ang aking kilay. Kahapon ay nagpapaalam na nga alis siya. Napalunok ako. Kinausap ko lang siya kahapon lalo siguro sa ginawa ko kagabi. Nang mamataan ko siya, hindi niya talaga ako pinapansin. Binigay niya ang bote ng gamot ni Daddy. Tumaas ang aking uso. Papasok na ako. Masama ang loob na sabi ko, tsaka ako pumunta sa kung saan nakaparada ang aking kotse. Nilingon ko pa nga si Linsay mula sa side mirror ng kotse ko. Talagang hindi niya man lang ako nilingon. Sa bagay, sino ba siya para pansinin ko? Isa lang naman siyang hot single mom na. Oo, hot na siya. Hay, bakit ba nagkukontra ang puso't isip ko? Nakakainis. Pagdating ko sa opisina ay naroon si Red. Halata na may gusto siyang sabihin. Hindi siya mapakali. "Anong kailangan mo?" Saad ko rito. Napakamot siya sa kanyang ulo. "Boss, may nag-aantay sa iyo sa conference room." "Sa akin?" Nakataas ang kilay na tanong ko. "Opo, tungkol dun sa binanggit ko sa inyo kagabi. Umabot na po sa punto na sinadya nila kayo dito." "Ano?" Napatayo ako. "At bakit sila narito?" "Boss, hindi ko sila napigil Ngiwing ani Red. "Tss, bad trip na sa bahay hanggang dito ba naman?" Masama ang loob kong tumayo mula sa swivel chair. Nakanguso akong naglakad palabas kasunod si Red. Pagdating doon, hindi ko naman inaasahan na ganoon sila karami. Nasa 12 yata sila. Lahat ng mata nila ay nasa akin. "Bakit pa kayo sumadya dito? Hindi na ba makahintay yan?" Halata naman na masama ang timpla ko, kaya siguro hindi sila nagsalita. "Sa totoo lang, hindi ko alam kung makakaya ko bang ibigay ang nais ninyo. Maatim niyo bang magkaroon ng anak habang ang iba'y ninanakawan niyo?" "Mr. Sanveda, maaari mo namang daanin sa magandang usapan ng lahat. Isubasta natin ang mga bata para naman triple ang kitain mo. Alam niyong mahalaga din sa akin ang bawat sentimo. Ngunit buhay ang usapan dito, Mr. Zamora."
Kilala kami ng batas, kaya't hindi kami makapasok sa mga ampunan. Wala din kaming kilalang masyado, kaya makikiusap ako sa iyo, Mr. Sanveda. Isang beses lang nating gagawin to. Tumatakbo ang oras namin ng asawa ko. Napabuntong hininga ko. Sa totoo lang, kagabi lang nabanggit ni Red sa akin ang tungkol dito, kaya't hindi pa talaga ako nakakapag-isip ng maayos. Bigyan niyo ako ng kahit 4 na araw o 1 linggo. Hindi ko naman sa pinagdadamot ang lugar ko, ngunit kung maaari, wag na kayong sumasadya pa dito. Aware ang gobyerno sa pinanggalingan nyo at ayoko madamay ang pangalan ko doon. Wika ko, tsaka ako tumayo para bumalik ng opisina. Boss, ayos lang po ba kayo? Wika ni Red. Wag mo akong alalahanin. Yung tungkol doon sa sinend ko sa'yo kagabi, nahanap mo na ba? Under a process pa, boss. Sa dami ng inuutos nyo ay, yun ang unahin mo. Para tumigil na ang mga iyon, umpisahan nyo ng mangolekta ng bata. 2 po ang hanapin nyo. Kung hindi ko to gagawin, baka maging balakid pa sila sa akin sa hinaharap. Halatang wala silang plano na tigilan ako. Iginugol ko ang buong oras ko sa kumpanya. Kung minsan, tinatawagan ako ni Elena para i-update si Daddy sa pag-inom nito ng gamot. How about his caregiver? Hapon na iyon nang tumawag muli si Elena para ibili na daanan ko ang blood test result ni Dad. Nasa market, sir. Inutusan kong bumili ng prutas. Pero baka umuwi na din po iyon. 4:00 ko pa siya inutusan. Give me her digit and I call her. Bakit po? May ipabibili po ba kayo? Ani Elena. No, siya ang utusan ko para kumuha ng result. Next time, you should call me Astro either, sir. Total, inuutos-utusan mo lang naman ako. Umirap ako't natahimik si Elena. Sige po, ipapasa ko na lang po, sir. Mukhang nahiya. Biro lang naman ang sinabi ko pero pwede rin naman niyang seryosohin. Maya-maya, pumasok ang numero ni Lindsay na kaagad kong tinawagan. 3 ring lang yun bago may sumagot. Hello? Wika niya. Matagal na hindi ako nakapagsalita. Dahil tinarayan mo ko kanina, aasarin naman kita ngayon. Ngising sabi ko sa aking sarili. Napatingin ako sa salamin sa unahan ng aking kotse. Nakita ko na lang ang labi kong nakangiti. Hindi, mali yan, Astro. Single mom yun. Hindi tayo papatol dun. Pangaral ko sa aking isip. Sabing hello eh. Angil ni Lindsay sa linya. Hindi ka magsasalita. Aniya, tsaka ako pinatayan ng linya. Muli ko siyang tinawagan at umugong na naman ang irritable niyang tinig. It's me. Yun ang nagpatigil sa kanya. Where are you? I'll catch you. Dugtong ko pa. Astro? Nauutal na Aniya. Sir Astro, I'm sorry. Pagtatama niya pa. Iisa lang naman yan. Yung una na lang, para mas masarap pakinggan yun. Nasaan ka? Nasa labas ako ng market. Saad ko't maya-maya lang ay lumabas na siya. Lilinga-linga siya habang sumasayaw sa hangin ng buhok niya. Hindi ko alam kung hahanga ba ako o ano. Sino ka bang talaga para lituhin ako ng ganito? Nasabi ko sa sarili ko habang nakatitig sa kanya. Binuksan ko ang pinto ng kotse't kumaway para mapansin niya. Naglakad siya palapit sa akin. Hindi ko siya pinagbukas ng pinto at inintay siyang makapasok sa kotse. Bakit mag-isa ka? Wika ko nang siya ay makapasok. Mula sa kinauupuan ko, naamoy ko ang natural na bangong taglay niya. Madaming ginagawa sa bahay. Sagot niya naman. Aalis na tayo. Saad ko. Hinintay kong mag-seatbelt siya. Pero parang pati sa pagsakay sa kotse, napaka-inosente niya. Ngumisi ako nang makaisip ako ng ideya. Binuksan ko ang makina ng kotse, tsaka ako agad pinaandar yun. Natanaw kong napakapit siya sa bintana, kaya't ipinreno ko iyon. Always wear your seatbelt. Wika ko, tsaka ako kinuha yung seatbelt at isinuot kay Lindsay. Napaatras pa nga siya ng kamuntikan ng dumikit ang pisngi ko sa kanya. May dadaanan tayo. Kuhanin mo yung result ng lab ni Daddy. Wika ko nang paandarin kong muli ang kotse. Tumango siya at hindi na sumagot kaya napanguso ako. Pagtapat namin sa hospital ay bumaba siya. Saktong tumawag sa akin si Red para i-inform ako na sisimulan na nila ang paglikom ng mga bata. Sige, kung maaari, mga batang gala na lang ang kunin nyo. Wika ko tsaka mabilis na pinatay ang linya dahil papasok na si Lindsay. Tahimik na naman siyang pumasok at hindi ako kinibo.
Ano naman kaya ang problema nito? Tumikim ako para gumawa ng pag-uusapan namin. Pwede ba akong magtanong? Tumingin lang siya sa akin. May anak ka na? Nanlaki ang mata niya na parang hindi niya inaasahan ng aking sasabihin. Wala pa akong anak. Aniya na ikinataka ko naman. Okay, yun lang ang tangi kong nasabi. Hindi na kami nag-imikang muli. Pagdating sa mansyon, bumaba ako at hindi na siya pinansin. Kung ganun ang nais niya, wala akong magagawa. Hindi ko ugaling pumuwersa ng tao. Sa dami ng pasanin ko, aaminin kong isa si Linsay sa dumagdag sa aking isipan. Wala pa ako nakukuhang impormasyon tungkol sa pinapaasikaso ko kay Red, kaya hindi ako maaaring gumawa ng hakbang. Nagdala ko ng wine sa pool, nagalis ako ng pang-itaas at tanging short na itim lang ang aking itinira. Gusto kong i-refresh ang sarili ko. Ramdam ko ang malalalim na titig mula sa malayo pero hindi ako nakakaramdam ng kaba. Palagay ko'y si Linsay yun. Sige lang, tignan mo lang ako ng ganyan. Kapag nalaman kong may connection ka pa kay Gordon, pagsasabayin ko kayo. Ewan ko ba kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Tanggap ko naman na hindi niya pa ako trip pero may inis sa akin kung anong dahilan niya at hindi niya ako pinapansin. Kinagat ko ang aking ibabang labi. Sa gwapo kong to, dapat ay naakit siya sa akin. Bubulong-bulong na saad ko. Sa halip na mag-refresh ako, para bang lalo lang ako naligalig. Umahon ako't nagtago sa dilim. Lagot ka sa akin. Saad ko, tsaka ako mabilis na humakbang. Linsay POV. Katatapos ko lang tumawag sa mga bata. Kinilangan kong lumabas dahil nagre-reklamo na ang ka-roommate ko. Gabi-gabi na lang daw ako makipag-call center. Pabalik na sana ako sa loob nang mamataan ko si Astro. Hindi ko alam kung bakit ako biglang naalo sa kanya. Napagtiyagaan kong pagmasdan siya mula sa malayo pero maya-maya lamang tumayo siya at pumunta sa madilim na bahagi malapit sa pool. Humahaba pa ang leeg ko para lang matanaw ko kung nasan siya. Matyaga ko siyang hinahanap pero nawala siya sa paningin ko. Napasinghap ako nang may humila sa braso ko mula sa likod ko. Kasabay noon nang isandal niya ako sa malapad na poste ng entrada ng bahay. Why are you staring at me? Pabulong na aniya na nagpahina ng aking tuhod. Ganyan-ganyan siya noon nang angkinin niya ako. Bakit? Aniya pa? Wala. Saad ko pero ganoon na lamang ang panlalaki ng mata ko nang angkinin niya ang aking labi. Nagmamadali at mabigat ang ginawa niya. Sinubukan ko siyang itulak palayo sa akin pero hinuli niya lang ang kamay ko. Wala akong kalaban-laban. Pamilyar ang lasa ng labi mo. Aniya na ikinakaba ko naman baka makilala niya ako. Nagpumiglas ako at nang mabitiwan niya ako, sinampal ko siya. Sino ka para ganituhin ako? Galit na saad ko. Kilala mo ko. Ayaw mo lang talagang aminin na ikaw yun. Giit niya't napakurap ako. Mukhang malabo talagang makumbinsi ko siya. Kaya't sa halip na sagutin, tinalikuran ko siya. Tahimik ako nahiga sa aking kama. Kinaumagahan ay hinintay kong umalis si Astro bago ko sadyain ng daddy niya. Iginayak ko ang aking mga gamit. Hindi ko kayang tumagal sa pamamahay na ito kung ganoon palagi ang gagawin sa akin ni Astro. Matapos kong ipaliwanag ang lahat ay nakadinig ako ng buntong hininga mula kay Sir RD. Kung gayoy mukhang wala na akong magagawa. Ipapadala ko na lamang kay Elena ang karampatang sahod mo. Maraming salamat sa iyo, iha. Aniya sa akin kaya tumangulang ako. Madami ang nalungkot nang malaman ang biglang desisyon ko na ito. Siguro hindi din talaga angkop sa akin ng trabaho ko. Nang makauwi ako, mainit na pagsalubong ang ginawa sa akin ng mga anak ko. Madami silang tanong at magiliw ko namang sinagot yun. Talaga ma, sobrang laki po. Kasya po ba yung bahay natin? Usisa sa akin ni Lyndon. Oo anak, sobrang laki. Nakangiting sagot ko naman patungkol sa malaking mansyon. Ma, madami po bang pagkain doon? Siguro masaya doon. Magiliw na saad naman ni Lincoln. Hindi ko tuloy maiwasang hindi maalala ang tatay nila. Pero hindi naman mahalaga kung anong buhay ko doon, diba? Dahil ang mas mahalaga, kasama ko na kayo. Inakap ko silang apat. Hindi masyadong kumibo si Luther at si Lionel dahil inire-reserba pala ang mga tanong nila sa gabi. Nang gabi din kasing iyon, inintay lang nila ang dalawa nilang kapatid na matulog. Hindi po ba kayo nahirapan dun?
ani Luther habang nakaunan sa aking hita. Nakaupo kami sa kama ni Lionel na nasa gilid ko din at nakayakap. Hindi naman, sobrang dali nga lang ng trabaho ko anak. Bakit nga po kayo umalis? Buwelta sa akin ni Lionel. Napangiwi ako. Hindi ko maaaring sabihin ang totoong dahilan na ang tungkol sa totoong ama nila ang dahilan. Hindi ko nasagot ng maayos ang tanong na iyon ni Lionel. Lumipas pa ang 3 araw at nakatanggap ako ng tawag mula kay Chang. Hello Chang? Bungad ko sa linya. Diyos ko, kauuwi lang ni Sir Astro. Hinahanap ka sa akin. Itinatanong kung bakit ka umalis. Kahit address mo ikinukuha sa akin. Wika ni Chang. Nag-umpisa na akong mataranta. Chang, huwag mong ibibigay kahit anong mangyari. At bakit? Bigla ay ibang boses ang umugong sa linya. Hindi ba? Parang kabastusan naman na umalis ka sa bahay nang hindi nagpapaalam sa akin. Hindi ko siya pinakinggan. Sa halip ay pinatayan ko siya ng linya. Panatag ang kalooban kong lumabas ako ng bahay para bumili ng uulamin habang nasa pasyalan sila nanay kasama ang mga anak ko. Nasa gate pa lamang ako, napahinto na ako sa paghakbang nang makita ko ang paghinto ng pamilyar na kotse. Hindi nga ako nagkamali, halos balutin ako ng pawis dahil sa mabilis na kabog ng aking puso. Kahit saan ka magtago, mahanap at mahanap pa din kita. Ngising aniya habang nakatingin siya sa akin ng malalim. Dumating na ang resulta ng investigasyon tungkol sa'yo. Aniya, tsaka pinakita ang folder na kanyang hawak. Kumpirmadong ikaw nga iyong babae sa bar. Aniya, na lalong ikinakaba ko. Oras na malaman niya na may anak ako, baka pati si Luther, paimbestigahan niya. Anong gagawin ko? Nakangiwing saad ko sa aking sarili. Sabihin mo, bakit mo pinagtangkaan ang buhay ko nun? Aniya, kaya napalunok ako. Utos lamang iyon mula sa hindi ko kilalang tao. Sa kagustuhan kong magkaroon ng malaking halaga. Sumugal ako pero nakita mo naman na hindi ko yun itinuloy. Nanginginig na paliwanag ko sa kanya. Ngayon, bakit mo ko iniwan? Bakit mo ko iniiwasan? May tinatago ka ba sa akin? Nakakatukso kung makipag-usap siya. Hindi. Hindi ko lang kayang sikmurain ang trabaho na yun. Kaagad na pagsisinungaling ko. Patuloy ko ding nakikita ang mukha mo ay mas lalo ko lang hindi makalimutan ng gabing yun. Kaya pakiusap, tigilan mo na ako. Layuan mo na ako. Saad ko na ikinabigla niya. Ramdam ko ang pagkadismaya. Sino nga naman ba kasi ako? Isang hamak na babae na hindi naman kahabol-habol. Sige, kung yan ang gusto mo. Hindi na kita guguluhin. Mag-ingat ka sana. Aniya, tsaka ako tinalikuran. Hindi ko alam kung bakit. Pero napuno ng panghihinayang ang puso ko. Mula ng araw na yun, hindi ko na naramdaman pa si Astro. Mukhang wala na siyang balak na bumalik pa. Masama ba akong ina? Pinagkait ko yung karapatan ng mga anak ko na makilala ang kanilang ama. Malalim ako nag-iisip habang nasa kusina ako nang makadinig ako ng pagkabasag. Nagmamadali akong pumunta sa sala. Nasaluko ang aking bibig nang makita ang frame ng picture ng mga anak ko na nasa sahig at basag. Napagitla ako nang biglang mag-ring ang phone ko na nasa luma naming sofa. Hello? Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan. Nanlaki ang mata ko kasabay ng panginginig. Nay, ang mga anak ko, hindi pwede Nay. Paano siyang nawala? Napasalampak ako. Luther anak? Umiiyak na sabi ko. Nagtatakbo ko palabas at balak na puntahan sila inay sa park. Nanlalabo ang mga mata ko. Nawawala si Luther. At parang ikamamatay ko yun. Diyos ko, iligtas niyo po ang anak ko. Nasambit ko habang pinapahid ng aking braso ang aking mga luha. Nang mamataan ko sila, parang mga sisiw ang 3 kong anak na nagiiyakan. Nayakap ko sila ng mahigpit. Ma, si Luther po. Umiiyak na ani Lionel. Huminto ako sa pag-iyak at hinawakan ko ang magkabilang pisngi niya. Makikita din natin si Luther. Huwag kayong mag-alala. Si Mama ang bahala. Wika ko kahit ang totoo. Pinanghihinaan ako ng loob. Pinauwi ko kila nanay ang mga bata. Bala kong pumunta sa police station para mag-report doon. Kung sakali na hindi siya umuwi sa loob ng 5 oras, mapipilitan akong aminin kay Astro ang lahat. Yun nga lang hindi ko alam kung tutulungan niya ba ako o hindi. Mrs., baka naman nag-ikot-ikot lang ang anak niyo. Sambit ng pulis, halata na wala silang interes na ako ay tulungan.
Sir, hindi po umalis ang anak kong yun ng walang paalam. O sige, babalitaan na lang namin kayo kung magkakaroon ng improvement sa investigasyon. Tumango ako pero hindi ko mapigilang hindi mapaluha. Alam kong malabo nilang asikasuhin ang anak ko dahil wala akong pabuya na maibibigay sa kanila. Kaagad kong dinaya lang number ni Chang. Iha, bakit parang umiiyak ka? Tanong sa akin ni Chang. Chang, nandyan po ba si Astro? Naku, 2 araw nang hindi umuwi, bakit ba? Wala po. Pinatay ko na ang linya. Inislide ko ang phone ko at nakita ko ang number ni Astro. Napapalunok kong dinaya lang kanyang number. Hinahanda ko ang sarili ko na aminin ang lahat sa kanya. Pero nawalan ako ng pag-asa nang hindi makontak ang kanyang number. Napaupo ako sa bench sa harapan ng police station. Napakasakit at napakahirap pero wala akong ibang magagawa kundi mag-antay sa mga walangyang pulis na yun. Pinahid kong muli ang luha sa aking pisngi. Astro POV. What's going on? Bungad ko kay Red nang pumunta ako sa abandonadong gusali kung saan naroon ang mga bata. Wala pa akong tulog kaya medyo nanghihina pa ako pero kailangan ko nang asikasuhin ito kaysa magtagal pa. Parang hindi ko na kayang sikmurain. Pagdating doon ay nasa 20 bata ang mga naroon pero sa iisang bata lamang napako ang aking mga mata. Nakatanaw siya sa akin. Bakit ako kinakabahan? Nasabi ko sa aking sarili. Pareho ng kaba kapag nandyan sa paligid ko si Linsay. Hay, siya na naman ang bumaon sa isip ko. Bakit ka nakatingin sa akin? Mayabang na sabi ko. Sa lahat ng mga bata, siya lang ang hindi umiiyak. Hindi ko mabakas ang takot sa kanyang mata. Nilingon ko si Red. San mo nakuha to? Malapit sa park sa Santa Cruz Calle. Kung hindi ako nagkakamali, malapit kina Linsay ang lugar na yun. Saan niyo po ba ako dadalhin? Ibalik niyo na lang po ako sa mama ko. Matapang na aniya. Ayaw mo bang magkaroon ng mas marangyang buhay? Tanong ko rito. Kahit anong klaseng buhay pa po yan, mama ko lang po yung pipiliin ko kahit sa susunod na buhay. Kahit sa barong-barong po kami tumira, hindi ko ipagpapalit ang mama ko kaya ibalik niyo na ako. Mahal ko yung mama ko ng higit sa lahat. Naawa ko sa kanya nang makita ko ang luha sa kanyang pisngi. Pasensya ka na bata, pero hindi niyan kayang baguhin ang isip ko. Matigas na sabi ko. Sige na Red, ihanda mo na ang mga bata. Sabi ko, tsaka ako humakbang. Wala ka bang mama? Napatigil ako sa paghakbang. Siguro wala kang mama kaya mo nagawa to. Wala ka din po bang anak? Ang mama ko tsak umiiyak na ang mama ko. Nag-aalala na po yun sa akin. Ibalik nyo na ako. Maawa kayo sa akin. Maawa kayo sa mama ko. Basag ang tinig na aniya. Napakurap ako at parang dinudurog ang aking puso. Pasensya ka na. Nasabi ko tsaka pinagpatuloy ang aking paghakbang. Hindi ko alam kung bakit pero napasandal ako sa pader. Kumuha ko ng hangin dahil parang kinakapos ako ng hininga. Ipapaubaya ko na lang kay Red ang lahat. Naglakad ako pabalik sa aking kotse. Nagantay ako ng ilang oras hanggang sa ilabas na nila Red ang mga bata at isakay iyon sa sasakyan. Yung huling bata nakatingin na naman sa gawi ko. Patawarin mo ko. Hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa ko. Nasabi ko nang ilang oras na ako natambay sa loob ng aking kotse. Sa tansya ko, patapos na ang auction. Out of nowhere ay kinuha ko ang aking cellphone. May gulat sa akin nang makitang hindi inaasahan na miss call mula kay Linsay. Natataranta kong tinawagan ang number ni Linsay. Matagal-tagal din bago may sumagot nun. Hello? Nagulat ako dahil basag ang kanyang tinig. Umiiyak kaya siya? Pero bakit? Ako ito. Wika ako na halatang nagpatigil sa kanya. Astro? Astro, tulungan mo ko. Maawa ka sa akin. Ang anak ko. Umiiyak na aniya. Napahawak ako sa aking dibdib. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Anong nangyari sa anak mo? Nawawala ang anak ko, Astro. Ang anak natin. Hindi ko alam kung tama ang dinig ko o natuliro lang ako. Anong sabi mo? Ulitin mo nga. Astro, nagbunga ang ginawa natin ng gabing yun. At isa sa 4 nating anak ang nawawala. Luha ang aniya na nagpabato sa akin. Nasaan ka? Kakausapin kita. Nasa police station ako. Pinatay ko ang linya, tsaka ako pinaandar ang kotse ko.
Inabutan ko siyang nasa police station at nag-iiyak ron. Nagmamadali ko siyang nilapitan. Anong sinasabi mo? Nag-aalalang saad ko, tsaka ako hinawakan ng kanyang balikat. Si Luther, isa siya sa mga batang nabuo ng magkaniig tayo. Hinawakan niya ang kamay ko. Pakiusap, iligtas mo ang anak ko. Napaluhod siya, kaya't naupo ako sa sarili kong paa at hinawakan ng pisngi niya. Nasaan siya? Patingin ako. Lumuluha ang mga mata niya nang buksan niya ang kanyang cellphone. Pinakita niya sa akin ang litrato ng 4 na bata na halos iisa ang muka. Nanigas ako. Kaya pala pamilyar ang mukha ng batang yun. Kaya pala kinakabahan ako ay dahil siya yung batang nakita kong iniiyakan ni Lindsay noong nakaraan. Bakit? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Dahil natatakot ako. Nagbaba siya ng tingin. Natatakot akong kuhanin mo siya sa akin. Umuwi ka na. Ako nang bahala. Saad ko tsaka ako tumayo. Akmang tatalikod na ako sa kanya nang hawakan niya ang kamay ko. Iligtas mo si Luther, pakiusap. Aniya, kaya tumango lang ako. Sana lang maabutan ko ang anak ko. Binalot ako ng kaba. Mabilis kong pinaandar ang kotse papunta sa auction. Sana hindi pa nakukuha ang anak ko ng mga walang yang yun. Nahampas ko ang manibela ko sa inis. Bakit kasi hindi ko nalaman kaagad? Pagdating ko sa auction ay nag-aalisan na ang mga tao. Hinanap ko kaagad si Red. Boss, akala ko ba hindi ka dadating? Yung bata, natatarantang saad ko. Ha? Nagtataka nga niya. Yung bata, yung mga bata nasan? Yung mga hindi nakuha nandito sa likod. Pero yung mga nabili palagay ko'y paalis na. Kaagad kong hinawi si Red at nagtatakbo sa likod na sinasabi niya. Lumingali nga ako hanggang sa mamataan ko ang batang kanina ko pa hinahanap. Hindi siya nai-auction, ayaw sumama eh. Wika ni Red. Luther? Banggit ko sa kanyang pangalan. Tumaas ang ulo niya habang may gulat na reaksyon. Luther? Isang tawag ko pa tumayo siya. Hindi ko kinakitaan ng galit ang mukha niya. Puros pag-asa at tuwa ang bakas ko doon. Sa tuwa ko, napatakbo ako at nayakap ko siya ng mahigpit. Napamura ako habang nagbabadya ang pagbagsak ko ng luha. Diyos ko, salamat naman at narito ka. Wika ko nang pakawalan ko siya sa pagkakayakap at nakatingin lang siya sa akin. Nakonsensya po ba kayo o baka nakita niyo po ang mama ko? Nagmamakaawa po ba siya? Umiiyak po ba ang mama ko? Nag-alala po ba siya? Sabihin niyo po, iuwi niyo na po ba ako? Lumabi siya at gano'n na lang ang tuluyang pagkadurog ng puso ko nang makita ko ang pagbagsak ng luha niya. Oo, ibabalik na kita sa mama mo. Saad ko tsaka siya muling niyakap. Alam kong medyo mahihirapan ako ipaliwanag ang lahat pero gustong gusto kong makilala silang 4. Boss, ano po bang nangyayari? Ani Red nang makalabas kami. Nasa loob na ng sasakyan ko si Luther habang ako nasa labas pa. Hinawakan ko ang collar ng damit niya. Ikaw, alam mo bang muntik mo na akong mapatay? Pinipigil ko ang sarili ko na magalit dahil ayoko matakot sa akin ng anak ko. Boss, ano po bang sinasabi niyo? Ngiwing Aniya. Hindi ba't pinahanap ko sa iyo ang babae na sinasabi ko? Opo, yung Lindsay. Nakita ko naman na po siya, hindi ba? Depensa niya, kaya't naningkit ang mata ko. Oo, tama. Sarkastikong balik ko. Pero kulang na hindi mo nalaman na may anak siya, na may anak kami, at ang batang kinidnap mo ay siyang susunod mo ng tatawaging boss. Otomatiko siyang nagulat, dahan-dahan niyang nilingon ang aking kotse. Ibig sabihin po, anak niyo ang batang isa siya. Pagtatama ko rito, quadruplet sila. Binabalaan kita, Red. Isang maling kilos mo pa, GF mo ang ipapasok ko sa auction. Banta ako sa kanya pero wala naman talaga akong planong gawin ang bagay na yun. Sumakay ako sa kotse. Nadinig ko ang huling buntong hininga ni Red. Ayos bumiray ah. Tatahi-tahimik pero 4 sa isang putok. Aniya habang iiling-iling na sumakay sa kanyang kotse. Manong, mayaman po ba kayo? Ani Luther. Napangiwi ako. Manong, talaga bang matanda ng itsura ko? Oo, mayaman ako. Gusto mo bang sumama sa akin? Kahit kayo pa po ang presidente, hindi ko gagawin yun. Okay na po ako sa mama ko
Kahit lang asin kung minsan ang inuulam namin at hotdog naman ang kay Lincoln. Hindi kasi kumakain ng gulay yun. At least, kasama ko ang pamilya ko. Magiliw na aniya habang nakangiti. Pwede bang bagalan ko ang takbo? Gusto ko sanang makakwentuhan ka muna tungkol sa mga kapatid mo. Tawagan niyo po muna ang mama ko. Pag alam niya na pong okay na ako at alam kong hindi na siya mag-aalala, pwede na po tayong magkwentuhan. Magalang na aniya. Ngumiti ako at ibinigay ang kondisyon niya. Basta wag ka na mag-alala, okay na si Luther. Hindi ba siya nasaktan? Naawat na ang pag-iyak ni Linsay. Hindi naman, maayos na maayos siya kaya wag kang mag-alala. Puputulin ko na ang linya, pauwi na din naman kami. Huling paalam ko bago ko patayin ng cellphone. Nakatanaw sa akin si Luther. Hininto ko ang kotse. Anong buhay ang nakamulatan mo? Yung magkakapatid, maayos ba? Yun ang unang tanong ko. Bigla ang lumungkot ang mata niya. 4 kaming magkakapatid. Si Lincoln, si Lyndon, si Lionel at ako si Luther. Lahat po kami magkakasundo. Yun kasi ang minulat sa amin ni Mama dahil wala kaming papa. Gusto mong magkapapa? Umangat ang paningin niya sa akin. Alam kong kahit kayo, gusto niyo rin ng buong pamilya. Pero kung imposible ang bagay na yon, hindi ko po pipilitin si Mama. Pero kaming 4, may puwang ang puso namin para sa papa namin. Hindi kami magagalit sa kanya kasi alam ko at alam namin na may malalim siyang dahilan kaya hindi siya nagpakita sa amin kaagad. Paano kung bumalik ang papa niyo? Siyempre po tatanggapin namin pero marami kaming tanong na gustong sabihin sa kanya. Tulad ng ano? Halos pabulong na kung magsalita ko. Parang hindi ko kayang makita ang anak ko sa bigat ng dinadala niya. Bakit? Kayo po ba ang papa ko? Bala ko kasing itanong lang yun sa kanya. Paano kung oo? Putol ko kay Luther. Naging seryoso ang mukha niya kaysa kanina. Napakurap ako. Malinaw ko nakikita na hindi kailangan ng DNA. Ganito ako sa tuwing nagagalit, nag-aalab ang mga mata. Kung oo, bakit niyo ko kailangang ibenta? Bakit kayo nagbibenta ng mga bata? Masamang tao kayo? Kaya ba ayaw ni Mama na makilala namin kayo dahil masamang tao kayo? Nagsalubong ang kilay niya pero nagbabadya na naman ang luha niyang bumagsak. Handa kong ipaliwanag ang lahat. Kaagad na saad ko pero hindi noon napigil ang pagluha ng kanyang mata. Iuwi niyo na po ako, aniya, tsaka nagbaba ng tingin. Napapikit ako nang makita ko ang pagbagsak ng luha sa kanyang mga kamay. Pakiusap, ayoko pong magsalita ng masakit kahit na hindi po talaga kayo ang papa ko. Iuwi niyo na lang po ako, si Mama ang kailangan ko. Aniya pa kaya wala akong nagawa kundi sundin ang kanyang nais. Nag-drive ako hanggang sa tumapat kami sa bahay nila. Hindi ko siya pinagbuksan dahil kusa siyang bumaba at nagtatakbo. Dahil sa pag-aalala ay sumunod ako. Malayo-layo pa ako nang makita ko ang mahigpit na pagyakap ni Luther sa kanyang mama. Gumalaw nang magkakasunod ang kanyang balikat. Sinabi mo? Nag-aalalang tanong ni Linsay kaya tumango ako. Sinabi po ang alin? Sino po ang taong yan? Iyong bata na mukhang makulit ang nagtanong. Siya ang nagligtas sa kuya mo, Lincoln. Ani Linsay. Kaya pala medyo payat siya dahil siya yung batang hindi kumakain ng gulay. Akala ko po okay lang sa akin. Akala ko po magiging masaya ako kapag nalaman ko ang totoo. Pero bakit ganito? Ani Luther. Luther, ano bang iniiyak mo? Tanong nung isa dahil iisa ang mukha nila, mahirap nang makilala kung sino si Lyndon at Lionel. Ang lalaking yan, siya ang papa natin. Ani Luther, naging hudyat iyon sa magkakapatid para mapako sa akin ng kanilang paningin. Kayo po? Ani Lincoln. Dumating na din pati ang magulang ni Linsay. Kung pwede, babalik na lang ako. Alam kong pagod kayong lahat. Saad ko, hindi ko din kasi alam kung anong isasagot ko sa kanilang mga katanungan. Tumalima ako pero umugong na naman ang tinig ni Luther. Ganyan po ba kayo talaga? Matapos niyong magpakilala, iiwan niyo na lang kami ng basta. Huwag na lang kayong bumalik kung aalis din kayo. Humarap ako nang umaagos ang luha sa mata ko. Tingin mo ba? Ganun lang din to kadali. I just wondering kung paano kayo naitago sa akin ng mama niyo.
Namumuhay ako ng masaya at walang inaalala. Habang wala akong kamalay-malay na naghihirap na pala ang mga anak ko na hindi ko alam na meron ako. Mahirap din anak. Hindi ako nahihirapan dahil isinilang kayo. Alam kong mahihirapan ako dahil hindi ko alam kung paano babawi sa halos 5 taon na pag-aabandon ako sa inyo. Hindi ko alam. Napaupo ako sa sahig. Pero hindi nyo naman nauulitin po yun, di ba? Hindi nyo na po kami iiwan. Humakbang iyong isang bata. Nilapitan niya ako at hinawakan sa aking braso. Napakasarap sa puso ng mga sandaling yun. Pakiramdam ko, wala nang damdamin ko para kay Linsay. Mas lumalim iyon para sa mga bata. Lindon, lumayo ka sa kanya. Iiwan lang din tayo niyan. Huwag mo siyang lapitan. Ani Luther. Luther, tama na. Awat ni Linsay. Kasalanan ko. Kung hindi ko lang sana kayo pinagdamot sa papa nyo. Ma, wala kayong kasalanan. Awat ni Luther. Sige na Astro, umuwi ka muna. Alam kong wala ka pa ding tulog. Ako nang bahala sa mga bata. Magkita na lang tayo pag okay na ang lahat. Ani Linsay. Pinanood ko siyang ayain ng mga anak niya papasok hanggang sa ako na nga lang ang matira sa labas kaya't naglakad na rin ako pabalik sa aking kotse. Gusto kong maging maayos. Wala pa kasi akong lakas ng loob para harapin ang mga anak ko. Nilabas ko ang cellphone ko at sinilip ang picture na nakuha ko kanina nung nakatulala si Luther sa loob ng kotse. Napangiti ako. Bakit nga ba hindi ko naisip kaagad na maaaring anak kita? Halos para tayong carbon copy nung bata pa ako. Nasabi ko habang hinahaplos ang screen ng aking cellphone. Masyado yatang mahaba ang gabi at inabot ka na naman ng ganito. Hindi ko inaasahang nasa sala pa si Daddy kahit mag-aalas 3 na ng madaling araw. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, naupo ako sa sofa katabi niya. Mabigat ang bawat paghinga mo. May bumabagabag ba sa iyo? May mga anak na ako, Dad. Nakapikit na saad ko nang hayaan kong bumagsak ang ulo ko sa ibabaw ng sinasandalan ko. Hindi nakapagsalita si Daddy kaya alam kong siya'y nagulat. Mga? Pagkaklaro niya sa sinabi ko kanina, tumango naman ako. Ibig sabihin na hindi lang isa. 4 sila. Sagot ko, dumilat ako at tumingin sa kanya. Ganoon na lamang ang gulat niya. Gusto ko nang magbitiw sa posisyon na mayroon ako. Kamuntikan ko nang maipamigay ang anak ko. Isa siya sa nakasama sa operasyon na ginawa ni Red. Nakasama siya sa subastahan? Giit ni Daddy kaya tumango ako. Naramdaman ko na lamang ang pagkirot ng ulo ko matapos niya akong hampasin ng tungkod niya. Bakit naman kumikilos kasi ng basta-basta? Galit na aniya. Kung sa bagay, mukhang kahit ikaw hindi mo din alam ang tungkol doon. Inasa na ang mga apo ko. Nasa mama nila. Bakit hindi mo kuhanin sa ina nila? May asawa na ba yung babae? Usisa ni Daddy kaya umiling ako. Kung gano'n nasan siya? Si Linsay siya, Dad. Nang lingunin ko si Daddy, nakatulala siya sa akin. Kaya ko siya kinukulit, ay dati na kaming magkakilala. Tinago niya sa akin ang anak ko ng mahabang panahon. Aba, sa inis ni Daddy ay napatayo siya. Hindi maaari ang ganyan. Iuwi mo rin ang mga apo ko. Hindi maaaring ipagdamot niya ang lahi mo. Isipin mo, hindi lang isa ang anak mo. Tignan mo nga't umapat ka pa. Partida'y ikay takot pang umibig niyan, pero walang preno kung magpaputok. Napanguso ako. Pareho sila ng reaksyon ni Red. Magpapahinga na po muna ako. Wala pa din kasi akong tulog. Paalam ko sa kanya. Wala ako sa hulog na uminom dahil bumabaon sa isip ko ang mga anak ko. Pinikit ko ang mata ko nang makahiga ako. Akala ko nga hindi ako makakatulog pero inaya pa din ako ng pagod. Kinaumagahan, hindi ko nadatnan si Daddy sa sala kaya hinanap ko siya sa ibang kasambahay. Maaga pong umalis kasama si Aling Elena. Bibisitahin daw po ang mga apo niya. Ano? Bulyaw ko. Nagmamadali akong kumilos. Naligo ako sandali at kaagad din na lumabas. Nag-drive ako papunta sa bahay ni Linsay pero isang truck ang namataan ko kaagad. Kumunot ang noo ko nang makita si Daddy na tumatawa habang pinapanood ang mga bata. Sige, kuhanin niyo lang ang mga laruan na gusto niyo. Lahat yan ay para sa inyo. Aniya, puno ng laruan ng truck na iyon. Naglakad ako palapit sa kanila at umagaw ako kaagad ng atensyon nila. Nakatanaw ang 4 na magkakapatid.
Good morning, Sans. Nakangiting bati ko. Itinulak ni Lincoln si Luther. Ayan na si Papa. Di ba kagabi umiiyak ka kasi iniwan ka niya? Natatawang ani Lincoln. Tumahimik ka. Kaagad na ani Luther. Halatang naiinis pero tinawanan lang siya ng 3. Nagpapanggap pa kasi siya nga itong hanap ng hanap kagabi. Gatong pa ng isang kapatid niya. Yakapin mo na. Buyo pa nito. Napangisi ako nang magsalubong ang kilay niya. Kaya't ako na ang humakbang palapit sa kanya at hinila siya para mayakap ko siya. Totoo ba yung sinabi nila? Na mismo ko? Malambing na sabi ko. Sa kanilang magkakapatid, si Luther nga ang pinaka nakakuha ng aking ugali. Aalis pa po ba kayo? Kalmadong tanong niya sa akin kaya't umiling ako. Hindi na, magpapakasal na kami ng mama mo. Tumingin ako kay Linsay na ngayon ay pulang-pula. Tatalian na natin siya para kahit saan siya pumunta, hindi na siya makakawala sa akin. Hindi na din niya kayo maitatago sa akin. Binitiwan ko si Luther at hinaba ang aking mga braso. Nagtatatakbo ang ibang mga kapatid niya para ako'y mayakap. Napangiti ako. Ang mabigat na dala ko kagabi ay biglang nawala. Pakiramdam ko, eto na yung sinasabi nila na kahit anong sama ng araw mo, mayakap mo lang ang mga anak mo, mawawala ang lahat ng iyon. Naging maayos naman ang takbo ng pakikipag-ayos ko sa mga anak ko. Yung nanay na nga lang ang kulang, di pa kasi kami nakakapag-usap ng masinsinan. Salamat dahil nandito si Daddy. Siya ang kalakalaro ng mga bata. Nagkukwentuhan sila tungkol sa aking pagkabata. Pwede bang mag-usap tayo? Tanong ko sa kanya. Hindi na naman siya umimik at basta na lamang lumabas ng bahay nila. Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Yun ang unang tanong na lumabas sa aking bibig. Sa napakahabang taon, bakit mo pinasan lahat? Tulad ng sinabi ko, natakot akong baka kunin mo sila sa akin. Paano kung baligtad? Paano kung pati ikaw kunin ko? Hindi mo ba naisip yun? Tumingin siya sa akin tsaka umiling. Hindi, kahit kaunti hindi ko naisip. Isa akong hamak na pobre, wala akong maipagmamalaki. Kaya anong pamantayan ko para isiping pananagutan mo ko? Ngayon, naiisip mo ba? Nakikita mo ba? Muli siyang umiling. Di ko alam ang sagot, Astro. Ayoko matali ka ng dahil lang sa mga bata. Mapait siyang umiti. Siguro, kailangan ko na lang talagang tanggapin na hindi tayo magiging couple, pero iisa tayo bilang magulang. Napasinghap siya nang hatakin ko siya palapit. Itapon mo ang nasa isip mo. Saad ko, mula sa aking kamay, inalis ko ang singsing ko. Singsing iyon na kumakatawan sa pagiging mafia ko. Isinuot ko yun kay Linsay. Ano to? Naguguluhang aniya. Simula ngayon, hindi ka lang basta ina ng mga anak ko dahil isa ka ng asawa ng mafia. Astro? Gusto niya pang kontrahin pero umiling lang ako. Siguro naman, hindi mo naiisiping dahil lang sa mga bata kaya kita gusto. Gusto kita dahil gusto ko. Magpakasal na tayo, Linsay. Di ko na kayang makita ang mga anak ko sa ganitong sitwasyon. Gusto ko nang bumawi sa kanila kahit sa'yo. Gusto ko nang tuldukan ng kahirapang pinagdadaanan nyo. Masuyong sambit ko habang titig na titig lang siya sa aking mata. Matapos ang pag-uusap naming yun ni Linsay, pinaalam ko na din sa magulang niya ang kasal na alok ko sa anak nila. Bilang ganti nila sa pag-aalaga sa 4 kong anak, binigyan ko sila ng sarili nilang bahay at inalis sa maliit na masikip na luma nilang bahay. Boss, ani Red, 3 araw ang nakaraan. Nasa opisina ako nang pumasok siya, dala ang suit na itim na nakabalot pa ng plastik. Ano yan? Taas ang kilay na wika ko. Pinadadala po ng chairman eh. Kibit balikat na aniya. 9:30 daw po yung simula ng seremonya. Ano? Kaagad kong kinuha ang phone ko para tawagan si Daddy. Nadidinig kong nagagalit siya sa kung sino bago niya ako kinausap. Dad, para saan ang damit na narito? Abay, may tama ka nga, talagang bata ka, no? Lahat naman ay alam mo pero bakit hindi ka aware sa sariling kasal mo? Ano? Gulat na saad ko. Nasabi ko na't hindi na uulitin pa. Mahiya ka naman kung si Linsay pa ang mag-aantay sa'yo. Bilisan mo na. Wika pa niya, tsaka pinatay ang linya. Masama akong tinignan si Red. Nakangisi lang ito at mukhang wala din siyang ideya. Tss, ipag-drive mo ko. Saad ko kay Red matapos kong magpalit. Bakit boss? Ano bang meron? Ngayon ang kasal ko.
Ikakasal kayo? Kanino? Kukurap-kurap na aniya. Isang tanong mo pa, magiging black ka. Basta ipag-drive mo ko. Dito tayo pupunta. Pinakita ko ang map sa aking cellphone. Si Dad talaga? Hindi man lang ako nakapag-beauty rest. Ilang minuto lang din at ikinatuwa ko naman dahil nauna ko kay Linsay. Dad, sabay-sabay na sabi ng mga anak ko. Sinalubong nila ako ng matamis na ngiti at mahigpit na yakap. Buisit, talagang ngayon ang kasal ko. Bulong na sabi ko. Daddy, magiging masaya naman po tayo, di ba? Nung nakaraan pa naniniguro si Lionel. Oo naman, kaya dapat bagalan nyo lang na lumaki. Biro ko naman. Boss, humahangang ani Red. Paano nyo nakilala kung sino ang kinakausap nyo dyan? Parang 4 na version ng isang tao. Tibok ng puso, Manong. Ani Lincoln kay Red. Manong? Ngiwing ani Red. Matanda pa sa akin si boss, makamanong naman kayo dyan. Aniya na ikinatawa ng 5. Grabe para akong pinagtutulungan ng 5 astro Angal pa niya. Maya-maya ay nagdatingan na din ang ibang panauhin kabilang si Daddy. Sisitahin ko pa sana siya pero ngumisi siya kasabay ng pagtugtog ng romantikong kanta, hudyat na naroon na si Linsay. Napakatalinong kalabaw. Sumabay siya kay Linsay para hindi ko siya masita. Pumuesto na ako malapit sa pari. Hinintay kong bumukas ang pinto hanggang sa tuluyan ko nang makita si Linsay. Napakaganda niya. Napangiti ako. Tinignan ko si Daddy. Siya na yata ang may pinaka-perpektong pagpaplano na nakilala ko. Bagay na bagay kay Linsay ang beige niyang mahabang gown. Siya ang center of attraction. Tumikim ang pari nang makita niya ang malalim kong pagtitig kay Linsay. Kasama niya ang tatay niya na pumunta sa akin. Hindi na ito nagsalita pa sa akin dahil nag-usap na kami nung nakaraan. Kaya lang hindi talaga ako nakaligtas sa 4 na barako ni Linsay. Daddy, sabi niyo po aalagaan niyo kami. Naninigurong ani Lincoln. Tumangwa ako't ngumiti. Daddy, pasayahin niyo po kaming 5. Naniniwala po ako sa inyo, Dad. Sabi ni Lyndon. Ma, Dad, sana po hindi tayo maghiwalay. Ani Lionel, napaluha si Linsay. Siguro'y dahil sa wakas na pagmamahal sa kanya ng mga anak namin. Wala na po akong sasabihin. Ayoko pong humiling. Ayoko din pong mangako kayo. Kung ano po yung kakahinatnan natin, tatanggapin ko, Dad. Tulad ng sabi ko, tatanggapin ko po kayo kahit ano pa kayong klaseng ama dahil kayo ang daddy ko. Ani Luther. Kinain ng mga habili ng anak namin ng oras kaya't sandali lang na tinapos ang seremonya. May kakasal pa daw kasi sa kabilang simbahan ng 10:00. Wow, Daddy! Bahay niyo po to? Humahangang ani Lincoln nang makauwi kami sa sarili naming bahay. Gusto ko kasing maging memorable ang unang celebration namin, kaya gusto kong dito namin iyon unang i-celebrate. Bahay natin. Pagtatama ko naman, nanlaki ang mata nila nang makita nila ang mesa namin na puno ng masasarap na pagkain. Wow, Mama! Jackpot! Ani Lincoln, napatawa naman ako. Tara na, kumain na tayo. Saad ko, tsaka ako nanguna. Akmang ipaghihila ako ng upuan ni Linsay, pero naunahan pa ako ng 4 naming anak kaya napatawa ako. Naupo ako katabi ni Linsay. Hay nako, ang hirap din palang kaagaw ang sarili ko. Tawang biro ko, hindi na kami nakapagdasal dahil kaagad na nagsimulang kumain si Lincoln. Magiliw ko silang pinanood. Ang kagandahan lang, hindi sila maingay kumain. Hi Dad, sobrang nabusog po ako. Ani Lincoln habang naghihilot ng kanyang tiyan. Ito talaga ang mahilig kumain sa kanilang 4 pero hindi naman tumataba. Samantalang ang 3 naman nag-iikot-ikot sa kabuuan ng bahay. Ganito pala kayaman si Daddy, no? Ani Lionel. Hindi lang ako, kasama na kayo dahil sa inyo din mapupunta ang lahat ng ito. Dahil sa excitement ay halos 11:00 na ng gabi sila nag-ayang matulog. Tahimik akong lumabas ng kwarto ni Luther. May kanya-kanya silang kwarto. Si Luther ang pinaka naglambing sa kanila kaya siyang pinakahuli kong pinuntahan. Medyo napagod kasi si Linsay kaya ako nang nag-asikaso sa mga anak namin. Umakyat na ako sa kwarto namin. Inabutan kong payapa siyang natutulog kaya't napangiti ako. Maingat ako na higa sa tabi niya. Hinawi ko ang buhok niya na nasa mukha niya. Hindi ko naman sadya na magising siya. Tutok ang mata ko sa mapupungay niyang mga mata. Tulog na ang mga bata. Aniya sa akin kaya tumango ako.
Ikaw naman ang gigisingin ko. Saad ko tsaka ako hinaplos ang pisngi niya. Akmang halikan ko siya nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang 4 naming anak na ikinagulat namin. Ma, Dad! Sigaw nilang 4. Akala ko ba pinatulog mo na? Bulong ni Lindsay sa akin kaya napakamot na lamang ako sa ulo. Bakit kayo narito? Sita ko sa kanila na ikinanguso naman nila ng sabay-sabay. Dito po kami matutulog, Dad. Si Lyndon ang nagsabi na ikinangiwi ko. Paano naman kaya ang honeymoon namin ng mama nyo? Saad ko na ikinatawa ni Lindsay. Manahimik ka nga, ani Lindsay sa akin. Ako naman ngayon ang napanguso. Mukhang malabo akong maka-score dahil sa mahigpit na gwardya ng asawa ko. Pero ayos lang kung ito ang ikasisiya nila. Nahiga ako sa gilid dahil nakagitna ang mga anak namin. Bawi ka na lang, Dad, sa mga susunod na araw. Biro sa akin ni Luther na ikinatawa naming lahat. Wala naman ako magagawa kaya sige, sasakyan ko na lang dahil ang mas mahalaga ay buo na kami ngayon.